Yeah. Alam, confused. Hindi. Si King Carlos Default. Yung pagkakaalam ko, siya yung founder ng smallpox vaccine. Ay, ang sarap na magpahangin dito. Alam niyo ba na ang Plaza Roma, kung nasaan ako ngayon, ay isa sa pinakamatatandang gardens dito sa Pilipinas? At ang estatwang nakatirik sa gitna nito ay kay King Carlos IV. Tinawag na Plaza Mayor noong Spanish period, Plaza McKinley noong American regime, hanggang sa maging Plaza de Roma noong 1960. Noong Plaza Mayor pa lang ang lugar, dito ginaganap ang bullfighting at iba pang public events. Pero ang bronze statue ni King Carlos IV na nakatayo sa gitna ng plaza ay nakatayo na noon pang 1824 bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan nang siya ay magpadala ng smallpox vaccine sa Pilipinas. Noong tayo'y sinakop ng mga Kastila, tanging mga Mestizo at Spaniards o kaya naman ay asawa ng mga Espanyol ang pinahihintulutang tumira sa Intramuros. Lahat ng mga nasa labas ng mataas na bakod ay hindi pinapayagang basta pumasok, lalong hindi sila pwedeng maging bahagi ng politika. Ang mga Christian natives at ethnic Chinese naman ay pwedeng pumasok sa loob pero hindi pinapayagan ng mga Spanish officials na manirahan dito. Ano nga ba ang kaugalian ng mga unang tao, maging ang kultura dito sa Intramuros? Pang-religion halos yan. Devoted for religious kanya ang karamihan dyan. Nabubuhay man sila, pero ang karamihan dyan, dyan na rin ang tahanan ng arsobispo, narin ang katedral, narin ang lahat. Ano pa't puro Kastila nakatira ng araw dyan, maliban sa ilang Pilipino, nakahalimbawa katulong sa bahay o kaya Kastilang ang asawa ay Pilipino. Yon. Pero karamihan dyan, basically, ang mga inchik, nakapasok man dyan sandali lang. Pero nakakalabas sila, hindi sila pwedeng manirahan dyan. Meron silang sariling daanan, na doon lang sila makakapasok at doon sila lalabas. Yung tinatawag na Parang Gate. Ang Parang Gate ngayon, yung malapit sa Pasig River. Pagtawid nila, binondo naman. New Zealand. So how do you find the place, sir? Oh, it's very nice. Yeah. So will you be coming back here? Another 2-3 years, so I'll come back. How long have you been here? I've been here just on a week, Ah, and I've got a few more days to go, so 10 days total. Ganda. Very nice, so. Pangalawa, nung bata ako. Field trip ko ng bata. Parang Rizal yun. Napaka-historical nung place na to. Ang galing, parang gano'n. Tapos na-maintain po nila yung place na to, ang galing. Parang for now, at present, parang ang hirap mabuhay sa past. Akala niyo kung anong ginagawa ko, no? Actually, sinusundan ko lang yung yapak ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ito kasi yung actual footsteps niya. At ito rin yung size ng paa niya. Alam nyo, totoong nahabag ako sa ating pambansang bayani habang sinusundan ko ang kanyang mga huling yapak. Ramdam ko ang bigat ng kanyang mga hakbang habang papalabas dito sa Intramuros kung saan siya ikinulong ng matagal. Parang gusto kong maluha dahil talagang pinahirapan siya bago pa ang mismong pagpaslang sa kanya. Bago kasi ang firing squad sa Bagong Bayan, pinaglakad muna siya ng 1 milya. Miski sa ibang bansa, yun ang practice eh. Miski sa Amerika nung araw, pag bibitayin ka, hindi ka agad bibitayin. Maglalakad ka muna o kaya ibabiyahe ka ng 1 mile. Kaya kung tawagin, the last mile. Pag sinabing the last mile, yun ay patungo sa bibitayan yon. Tinuntun ko kung saan nagmula ang mga yapak na ito.
At lalo akong humanga kay Rizal. Kung tutuusin, nakakaawa ang kanyang kalagayan dito sa loob ng malaking kulungan. Sa kanyang estatwa sa loob ng kulungan, makikitang nakatali sa likod ang dalawang kamay ng ating pambansang bayani. Dito ko nakita kung paano naging kahabag-habag, subalit kahanga-hanga ang ginawang sakripisyo ng ating pambansang bayani. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating demokrasya. Oo nga't restored lang ang lugar na ito, pero sa tingin ko, mas nabigyan ng kahulugan ang pagiging bayani ni Rizal. Kaya gaya ng sabi ni Manong, tunay na maituturing na karangalan ang pangalagaan ang importanteng bahagi ng ating kasaysayan. Oo naman kasi mga napupunta rito ang sadya nila rito ito kasi historical place tong Fort Santiago. Sa kailangan malinis tong kapaligiran. Ang mga pangunahing nililinis at inaalagaan ni Manong ay ang Plaza Moriones kung saan nakatayo ang monumento ni Rizal at ang Rizal Shrine. Dito kasi nakatago ang mga aklat ni Rizal. Dito rin niya isinulat ang tulang Mi Ultimo Adios o My Last Farewell noong gabi bago siya pinaslak. Adios Patria Adorada, Región del Sol Querida, Perla del Mar de Oriente, Nuestro perdido Eden. A darte voy alegre la triste mustia vida, y fuera más brillante, más fresca, más florida, también por ti la diera por tu bien. Adiós, queridos seres, morir es descansar. Ilan lang yan sa mga huling katagang isinulat ni Rizal bago siya binitay. Sa katotohanan ay wala naman talagang pamagat na ibinigay si Rizal sa tulang ito. Ibinase na lang sa pangyayari. Alam nyo, maliban dito sa tulang Mi Ultimo Adios, may isa pa palang sinulat si Rizal bago ang kanyang kamatayan. Natagpuan itong nakasuksok sa loob ng kanyang sapatos. Pero dahil sa hindi maintindihan ang mga letrang ginamit ng bayani, nanatili itong mahiwaga.